Meron pong lumabas na video, itong si Saldico. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today na nasa undisclosed area nga pero supposedly nasa abroad siya. At eto, kinikwento niya at ini-implicate niya na itong si PBBM tungkol dito sa iskandalo. Pero, of course, ito ay hindi natin basta-basta pwedeng paniwalaan. Medyo fantastic yung kwento niya. At yun nga, just for the sake of news, gusto kong ipakita sa inyo. Pero para sa akin personally, sa tingin ko, para lang mailigtas niya ang sarili niya, kaya niya ginawa itong mga statement na to. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. So yan po, no, yung statement nga na ginawa nitong si Saldico na sinasabi ko nga, nasa sa inyo na yan. Pero para sa akin, medyo fantastic yung kanyang sinasabing testimony. At kung talagang meron siyang ganyang hawak na kaalaman or nalalaman na implicated ang presidente, ang una niyang gagawin talaga dyan, magsumikap siya, maghanap siya ng paraan para makauwi dito at sabihin niya ang lahat ng katotohanan. Yung aking personal point of view, medyo fantastic siya. At hindi niya rin talaga diretsong, base sa kwento niya, hindi niya diretsong nakuha yung instruction kay PBBM, yung tungkol doon sa sinasabi niyang 100 billion na insertion. At any rate, doon kasi sa mga pronouncements ni PBBM sa television at sa kanyang mga press conferences, wala kasi akong nakikitang hint na parang meron siyang tinatago, meron siyang inaalala, meron siyang kinakatakutan. Kaya ako nakakapagsalita ng ganito. Hindi dahil sa ako'y number 1 tagahanga or whatever. Hindi ako isang diehard PBBM, pero nag-oobserba tayo ng maigi. Every time na magsasalita si PBBM sa kanyang mga press conferences, nakikitaan ko naman siya ng sincerity doon sa kanyang kagustuhan na malaman ang mga katotohanan dito sa mga anomalya ng flood control. At alam naman natin na ang nakasalalay dito sa kaso ni Saldico ay yung buong buhay niya. Yung kabuhayan niya. Nakasalalay lahat dito. Alam naman natin na itong si Saldico ay talagang marangya ang pamumuhay nito at natural na andyan sa ngayon nagtatago sa ibang bansa, laki na nga na ipinayat, kung hindi talagang AI ito. Pero sa tingin ko naman, hindi. Ang laki na ng ipinayat niya. Mahalata mo rin sa pananalita niya na talagang hindi ganon ka-healthy yung pagdi-deliver niya. Talagang worried siya, yung stress. Makikita mo yung stress sa mukha niya. At ang akin lang, mga observation, kaya nga sinasabi ko na parang para sa aking personal opinion, ay ang hirap paniwalaan. Unang-una, kung sincere ka doon sa mga sinasabi mo, hindi mo na kailangan magbasa eh. Kasi kabisado mo yung sasabihin mo. Ito, halatang-halata mong may script na binabasa. Para maging makatotohanan yung pagsasalita mo sa television, para dinideliver mo yung salita mo sa harap ng camera, na ikaw ay meron talagang hinahawakan ng katotohanan, madaling-madali mag-deliver ng salita eh. Katulad ng mga ginagawang testimony nitong sila Engineer Alcantara, sila Engineer Hernandez, kahit walang script, nagsasalita sila, dire-diretso yung salita nila nang walang mga kailangan basahin.
Of course, pagdating sa mga figures, pagdating sa mga ibang bagay na kailangan ng dokumento, nagre-refer sila sa dokumento. Pero doon nga sa mga amount, kabisado nila eh. Sa mga figures ng commission, doon sa laki ng budget na ibinaba, alam nila eh. Pero itong si Saldico, para humarap ka sa television, sa camera, na antimano nagbabasa ka, isang isang negative para sa akin. Pangalawa, yung sinasabi niyang sinabihan daw siya ni PBBM na babariling kita pag nagsalita ka. Base nga sa kwento niya, parang wala naman silang diretsong encounter ni PBBM. Pangalawa, base sa nakikita ko sa personality ni PBBM, parang hindi ko ma-imagine na si PBBM sa bibig niya manggagaling na magsasalita na babariling kita. Kung si Duterte yan, kung sila Sara Duterte yan, kung sila Pulong yan, lalong-lalo si Digong Duterte, pangkaraniwan lang yan eh. Yung babariling kita, papatayin kita. Pero kay PBBM, parang very unlikely na mag-threaten siya na pag nagsalita ka, babariling kita. So, pangalawa yun na nakikita ko na parang may mali dito sa statement na ginagawa or ginawa nitong si Saldico. At yun na nga, ang sinasabi ko, alam nyo, sa kalagayan ngayon ni Saldico, mag-iisip talaga yan at siya ay susceptible sa suggestions ng mga lawyer. Ano ang suggestion na yan? Para iligtas mo ang sarili mo, i-implicate mo na ang presidente. Theory ko yun. Yun ang theory ko. Hindi ba? Parang very convenient, very convenient way para iligtas mo ang sarili mo. Ang masaklap lang po dito, katatagan ng bansa ang nakataya rito. Kung itong si Saldico ay pinaniwalaan ng mga mamamayang Pilipino na at alam naman natin magkakaroon ng mga rally dito sa mga darating na araw. At yung sinasabi niya, ang gawing basis para mag-aklas ang mga mamamayang Pilipino or mag-aklas itong mga rallyista na to, gawing dahilan itong statement ni Saldico na wala pa naman talagang confirmation kung talagang nagsasabi ng katotohanan. Pero alam mo naman ang mga tao, lalo na itong mga destabilizers, naghahanap ito ng dahilan. Naghahanap sila ng mga pwedeng mag-trigger doon sa gagawin nilang aksyon. Alam natin yan eh. Maghahanap sila ng mga taong makakapag-spark, makakapagbigay makakapag-start ng kaguluhan. At potential na nga itong ginawa nitong si Saldico. At alam naman natin, lahat ng may problema ngayon, lahat ng may problema dito sa flood control anomalies na to, ang gusto talaga magkagulo. Gusto nila na mabago ang nakaupong leader diyan sa Malacanang para yung mga kaso nila mabura. Alam natin yan. At kung ang uupong presidente ay itong si Sara Duterte, alam naman natin ang personality, ang karakter nitong si Sara Duterte. Malamang-lamang, lahat ng mga kaso na yan, mabubura. Kasi isa na rin siya sa makikinabang, si Sara Duterte, bukod siya uupo sa Malacanang, yung impeachment case niya na nakapending, na nagawan lang ng paraan nitong mga kasamahan niya sa Senado, na sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, sila Jingo Estrada, na naharap din sa kaso. Lahat ng yan, magtutulong-tulong yan para mangyayari nga yung mga sinasabing destabilization at hanggat maaari matanggal si PBBM sa Malacanang para mabura lahat ng mga kaso nila. Theory ko lang yan, mga kapatid, mga kababayan. Kaya ako, sinasabi ko, ang hirap basta-basta maniwala sa mga ganitong klaseng statement dahil alam mo na siya mismo ay naharap sa malaking kaso. So ano ang pwede mong gawing alibay, ang pwede mong gawing katuwiran, ang gagawin mong statement na maaaring magligtas sa'yo? Eto na yun. Napakalaking statement na pwede kang iligtas doon sa hinaharap mong problema na talagang sinasabi ko nga,
buong kabuhayan mo nakataya rito. So mga kapatid, mga kababayan, ingat po tayo sa paniniwala ng basta-basta sa mga ganitong klaseng balita. Mag-ingat po tayo. Hindi ko sinasabing totally nagsisinungaling siya, pero maging observant po tayo. Mag-ingat po tayo, basta huwag tayong basta-basta maniniwala. Dahil hanggat maaari, kung meron mang pinangahawakang ebidensya itong si Saldico, sana humarap siya dito sa korte ng Pilipinas at patunayan niya lahat ng mga sinasabi niya. Pero wag natin gawing dahilan yan para magkagulo ang ating bansa. Dahil ang makikinabang po dito, hindi tayong mga ordinaryong mamamayan. Ang makikinabang po dito, sila rin na mayayaman. Sila po ang makikinabang. Tayong mga ordinaryong mamamayan, wala tayong pakinabang dyan. Lalo pong maghihirap ang buhay natin. Ang makikinabang, yung dati ng mayayaman. Tayo, wala. Lalo tayong maghihirap. Alam niyo na, pag nagkaroon ng transition sa gobyerno na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi sunod sa konstitusyon, babagsak po ng todo ang ating ekonomiya. Ngayon nga, medyo nahihirapan na. Bumabagsak ng economy natin dahil nga sa iskandalo yan sa mga korupsyon. Pag nangyari pa yung transition, yung pagpapalit ng leadership sa Malacanang na wala sa tamang proseso, lalo pong babagsak ang ating ekonomiya. Masakla po. Tayo pong mahihirap, ang lalong mahihirapan. Kaya ingat po tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala. At ito po sana ay sagutin kaagad ng Malacanang. Magbigay sila ng malinaw na pahayag, malinaw na explanation tungkol dito at mas maganda kung si PBBM magsalita rin tungkol dito at kung mapapabulaanan niya ng tamang pangangatwiran itong mga sinabi ni Saldico, mas mabuti po sa ating bayan. Salamat po mga kapatid, mga kababayan for joining today. Hanggang dito lang po muna. Thank you so much for joining me at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.